Hello mga kakusina! So para sa ating recipe for today, since gusto ninyo yung mga recipe na gamit ang glutinous rice flour, gagawa ulit tayo ng another recipe na for sure ay kayang-kaya mo rin gawin ngayon sa iyong kusina dahil gagamit lang tayo ng iilang ingredient. So para sa ating recipe for today, sa isang kasirola naglagay na tayo dito ng 1 cup of glutinous rice flour. So take note lang po na glutinous rice flour, hindi rice flour. Magkaiba po yun kasi yung rice flour ay yun yung dinurog or giniling na bigas at yung glutinous rice flour naman ay giniling na malagkit na bigas. After natin mailagay yung ating 1 cup ng glutinous rice flour sa ating mixing bowl, maglalagay na rin tayo dito ng isang sachet or 33 grams of powdered milk. After natin yan mailagay, maglalagay rin tayo dito ng half teaspoon ng salt para maging balanse yung lasa ng ating recipe. Kapag nailagay na natin yung ating mga dry ingredients dito sa ating mixing bowl, imimix lang natin to ng maigi para mag-combine na yung kanilang mga lasa. So, imimix ko lang to mga kakusina and then after nyan, ilalagay na rin natin yung ating mga wet ingredients. After natin na-mix yung ating dry ingredients, maglalagay na rin ako dito ng 1 cup of evaporated milk. Pero, pwede kang gumamit dito ng 1 cup ng coconut milk or fresh milk. Yan. So, kapag nailagay na natin yung ating 1 cup ng evaporated milk, kakailanganin na rin natin dito ng ube na condensed milk, half cup. Pero kung wala kang mahanap na condensed milk na ube sa inyong lugar, pwede kang maglagay dito ng regular condensed milk na ginagamit natin, tapos lagyan mo na lang siya ng violet na food color, tsaka ng ube essence. So, kapag nailagay na natin itong ating ube condensed milk, naglagay rin ako dito ng konting ube essence. After natin mailagay yung ating wet ingredients, hahaluin lang natin to ng maigi hanggang sa mag-combine na sila at ma-dissolve na yung ating mga dry ingredients. After natin tong ma-mix mga kakusina, kakailanganin din natin dito ng 2 tablespoon of cooking oil. So yung nilagay ko dito ay yung coconut oil, pero kung gusto mo nang maging malasang-malasa talaga yung kalalabasan ng inyong recipe, pwede naman kayong mag-add dito at least 2 tablespoon of melted butter or melted margarine. Kapag nailagay na natin yung ating 2 tablespoon of cooking oil, kakailanganin din natin dito ng 3 piraso ng medium size of eggs. Yan. Tapos, kapag nailagay na natin yan dito sa ating mixing bowl, imimix ulit natin to ng maigi hanggang sa matunaw na or ma-dissolve na yung ating glutinous rice flour dito sa ating mixing bowl at ma-dissolve na rin yung eggs na inilagay natin. Ayan, so yun lang yung mga kakailanganin nating ingredients dito mga kakusina, at kapag napagsama-sama na natin siya dyan, siguraduhin ninyo na mamimix nating maigi yung ating mga mixture. Ayan, tapos after nyan, kakailanganin na rin natin dito ng molder. So ang gagamitin ko ay yung cake pan na 8 inch yung kanyang size. So pwede naman kayong gumamit ng lianeras na maliliit para mas mabilis ding maluto yung inyong recipe. Ayan, so itong yanera or cake pan na gagamitin ko ay pinahiran ko lang siya ng cooking oil, tapos nilagyan ko lang din siya ng baking paper. Ayan, tapos ayan, sinukat ko lang siya para maging kasya dito sa ating cake pan. Ayan, so kapag nagawa nyo na yan mga kakusina, sasalain lang natin itong ating mixture dito papunta sa ating cake pan, and then after nyan, kakailanganin na natin ng 1 cup of freshly grated na young coconut. After adding ng ating coconut dito sa ating mixture, ikakalat lang natin siya dito sa ating ube mixture. Tapos, pwede na tayong magpainit ng ating kawali, tapos lalagyan lang natin yon ng wire rack. Iinitin muna natin siya or pakukuluan natin yung ating water sa ating improvised na steamer. Kapag kumukulo na yon mga kakusina, pwede na natin tong isalang doon in low-medium heat, and then lulutuin lang natin to continuously in low-medium heat. Tapos, mga after 30 to 35 minutes, i-check ninyo yung inyong mixture kung mayroon pa bang sumasama na mixture doon sa inyong toothpick. Pero pag wala na, meaning luto na yung ating recipe.
Yan, so lulutuin ko lang to dito mga kakusina and then after nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. So habang hinihintay natin na maluto yung ating mixture, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel, at kung meron ka ring Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mo pang matuto pa ng iba pang mga recipe, o kaya naman gusto mo pang mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwedeng-pwede kang sumali sa ating Facebook group, andyan lang yan sa ating Facebook page. At ito na nga mga kakusina, so after 45 minutes na niluto natin yung ating mixture in low-medium heat, hahanguin lang natin to tapos ilalagay lang natin siya dito sa ating wire rack para maging completely na lumamig yung ating mixture. At kapag lumamig na yan, tsaka lang natin to isasalin sa ating lagayan and then pwede na rin natin tong i-enjoy. At ito na mga kakusina, tapos na ang ating no bake and no oven na ube makapuno glutinous rice cake. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video, at kung hindi ka pa pala nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please click subscribe button, click mo na rin yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yun lang mga kakusina, thanks for watching and enjoy this video!